Hello guys, good morning. This is today is September 2. Okay, so we felt the you know essence of the essence of Christmas, guys. Okay, the seasons of toy kapitoy. Ingat ka dyan, baka may ha, may kalaban. Yan guys, kasi yung manok ni Brother Tatoy, gagala. So malawak dito, hindi makabulan sila ng bago mahuli. So yun, na yung ating kumbaga ramdam na yung essence of Christmas, yung Christmas season. Kasi beer na ngayon, September. Okay. Ah, ito ring buwan guys na kami ay kinasal ni Mrs. No. We haven't we na ano namin yung 23 33 years. Okay. 33 years na yung ano namin. Okay. Yung marriage ano namin. Okay. So anniversary. So we are enjoying our lives, no? Our lives, and being one in a you know marriage, no? In 33 years in 22 or September 24, okay? 24 ba yun or 22? I don't know, pero 22 siguro. Okay. So kinasal kami sa City Hall ng Manila. Kanilig guys siya. So yun. Kaya yan, may nakasalang ako guys sa aking oven. So advance anniversary, no, to me and my wife, this September 22. Okay, our celebrating our anniversary, 33 years. Okay, so that's it. Mahaba na rin yung history namin. So ano pa guys, shout out, no, portion tayo sa ating mga kay ma'am, shout out nga pala kay ma'am sa Japan, no, kay ma'am Christina Chucano. Okay, shout out to you ma'am, and then also to your family, no, bear our best regards to them. Okay, and then to your friends ma'am, shout out din also. Okay, dyan sa mga Pinoy sa Japan, no, shout out sa inyo guys. Okay, so stay safe, and then God bless you. And then dyan sa Taiwan, no, ating mga Pilipino Taiwanese, okay? Mga Pilipino OFW dyan, ingat kayo palagi. Okay? Sa ibang bansa din, no, sa KSA, Saudi Arabia, kinukumusta natin ang ating
mga ka-wanderers, no? Ating mga OFW, even though they are not member of uh, dito sa ating channel, they are not member of our YouTube channel. It's okay, we continue to atin din silang binabati, no? Sina-shout out din natin sila. So lalo na pag sila ay mga member ng membro na sila ng ating Wonders Motovlog TV. Okay? So guys, shout out sa inyong lahat dyan. Okay, sa Bahrain, no? Ang mga Pilipino dyan sa Bahrain, no? Mga OFWs natin, ingat kayo palagi guys. Okay? Kung mayroon kayong mga message, you can comment lang dito sa ating YouTube channel, and we atin yung babasahin para at least maano natin yung inyong mga pa-shout out. Okay? Saan pa ba tayo? Sa kay Ma'am, dyan sa Barin nga pala, no? Kay Ma'am Imelda, Ma'am, how are you? Ingat guys, ingat ka Ma'am. Okay? Palagi. Kindly bear my best regards to your family. Take care always, and then God loves you so much. God will care for you, also for your family. So, saan pa guys, sa mga lokal, no, sa ating mga EFP, mga kasundaluhan, men and women, okay, you are dito napapansin niyo na palagi kayong palagi kayong naka shout out palagi dito sa ating channel. That's the reason why na I hope na gagantihan din ninyo ang ating pinapakita sa inyong pag-care. Gagantihan lang ninyo ito ng isang subscribe o likes. It's okay na. Okay? So, mga kasundaluhan natin sa buong Pilipinas, ingat kayo palagi guys, and then huwag madadala sa mga kalungkutan bagkus. Isipin nyo na katagumpayan ninyo ang araw-araw na lumilipas dahil yun ang inyong mga sinumpang trabaho, alituntunin, at hindi po kayo dapat nalulungkot. Okay? Andito po kaming palaging nananalangin sa inyo ng inyong mga kaligtasan na nawa ay lalo na pag kayo ay nasa operation ay hindi kayo mapapahamak. Bagkus kayo ay puro protektahan ng ating Panginoon simula ngayon at magpakailanman. So guys, kindly subscribe naman, no? Follow up, support to our YouTube channel. Please subscribe para at least ma-monetize tayo guys at makatulong naman tayo. Yun po ang ating ini-aim, no? We are aiming to help to those who in need today because napakarami po, napakarami. Okay? So shout out din sa ating mga kapulisan, okay? Mga men and women sa pulis natin, no? Sila yung nagmi-maintain ng ating peace and order. Okay, so maraming salamat sa inyo guys. Okay? So tutok lang sa inyong mga trabaho, and then have fun, and then believe in God, trust in God. Okay? So that hindi kayo ma-mislead. Okay? So sa bawat mga nababalitaan naming mga nangyayari sa ating mga kapulisan ay hindi po kami natutuwa, bagkus nalulungkot. Ngunit anong gagawin natin? Tao lang po din po tayo, no? Mga tao. So mga pulis natin, gulang-gulang, okay? Basta nasa tama, paglaban. So guys, sa ating mga senior citizen nga pala, no? Shout out sa inyo din, mga senior citizens. Kanina medyo masungit ang panahon, but ngayon ngumingiti ng araw, then ramdam na natin yung init na naman. Okay? So sana maging ligtas ang bawat isa sa atin. Okay? Today is Saturday morning. So we speak the blessings of God that pour out blessings in each one of us. So yun guys, sampa nato mga kabugtuan dito sa Samar, no? Mga waray-waray, maupay nga adlaw hayo nga tanan dida. Maupay nga aga, no? Aga hayo nga tanan. So shout out hayo nga tanan dida mga guys, no? Kailangan
kamo ay permi sana maupay ang panlawas, makusog, and then may mga maharayuhan mga kataladman. So maupay nga adlaw hayo nga tanan dida ha samar atong mga kasibuhano na sab no ayo nga buntag sa inyong tanan diha guys. Okay, mga taga Cebu, ating second big cities in this um, Pearl Nation, no? Pearl of the Perlas ng silanganan, okay, ika nga, okay, sa Tagalog. Okay? So, ano man yung ating bansa, no? Gumaganda ang ekonomiya, although nararamdaman natin yung mga pagtaas ng mga bagay-bagay na ang nahihirapan dito ay ang ating mga maliliit at mga mahihirap na mga kababayan. Ngunit yung paman bagkus ay kung may mga kadiliman man na nararamdaman natin at kaulanan, no? Yung sabihin nating katuyo na mararanasan ay mayroon din namang paghamog, no? Pag uran para mabibigayaan din ang mga katauhan. Okay? So wag tayong mag-isip ng conclusion agad, no? Na this parang ito na yung end of the world siguro dahil mahal na ang bigas. No, it is the ano lang in every parts of our government, no, there is always a bad things, no, happen, but hindi naman natin yan ina-address naman din agad yun ng ating Pangulo dahil hindi naman yun ang pangako, hindi naman ganun ang pangako ng ating presidente. So that's why tulungan din natin, no, na hulihin yung mga magnanakaw sa magitan kasi hindi naman ang mga magnanakaw kusa lang kikilos yan. Kukuha yan ng mga galamay, kukuha ng mga tauhan. So yung mga tauhan nawa ang siyang maging isang ibisto, no, ituro yung mga kalukuhan na yan para at least matapos na at bumalik na ang presyo ng ating mga bigas. Okay? Kasi ito, pag hino-hold nila yung mga bigas, yung guys, natural magtataas po kasi ma-out of tayo, okay? Balance. Kung hindi balance na yung pagtakbo ng ating So malakas yung demand, kaunti yung So wala tayong product, no? So yun ang mangyayari, mamahal kasi nakatago. Sana hindi naman kasi yun uso na ngayon ang cellphone guys, okay? Cellphone lang kayo, text ninyo doon sa mga pamahalaan, no? Na nandito po yung mga bigas nakatago kasi kailangan ng mga tao yun, mga tao ang niyan, hindi mga makina. Tao rin ang kakamada, tao rin ang niyan. So that's the reason why na kailangan natin talaga yung mas epektibo yung mga tao na siyang maging magturo doon sa mga nangyayaring pagtatago ng ating mga bigas. Okay? So guys, mahirap tulungan din natin ang ating gobyerno. Huwag natin gawing silang tanga o gawin natin silang mga propita na alam nila na kasi tao lang din tayo guys, ang mga kahinaan natin nandiyan. Okay? So pero kung yun ay naituturo, okay? So hindi yan magtatagal. Tayo rin kasi guys yung nagpapahirap sa ating sarili. Okay? Kasi sino ba ang kumikilos yan? Mga mahihirap din man ang mga utusan eh. Inuutusan yung mga mahihirap na mga ganito, tago yung mga bigas sa mga ganito, ilagay doon sa mga kamadahan ninyo. Dapat yung mga nagkamada na yun, ang yung siyang magiging siyang taga testigos na oo, andun po napakarami pong bigas na nakatago. Di ba? Huwag kayong matakot dahil dito, pag yan sila ay wala na yan, pares lang naman tayo isang buhay. So ang dyan, naging hero pa tayo dahil tayo nagturo. Tayo ang na bumalik
sa presyo ang ating bigas. Okay, sa tama. Ang bumalik lang yun ng 30 per kilo, okay na yun. Okay? 25 to 30, okay? At least 20, no? So, ganun ang ano. Kasi target na ng Pangulo yun. Dahil pag tiningnan nga naman natin yung rice field natin, pangkalahatan, sobrang sobra yung guys. Sobrang sobra because naani tayo ng 4 o 3 ani, okay, sa loob ng isang taon. Okay? So kung dito lang umiikot yung ating mga bigas pagkain, sobrang sobra yan pagkain ng Pilipino. Okay, makakapag-import pa nga tayo sa lawak ng ating mga taniman. Okay? So, mga irrigation na yan, wala yun. Dahil bigas naman ay tubig naman ay napakarami dito sa atin. Okay? So, maraming paraan. Tayong gumawa ng issues na magiging ng pag discourage ng kaisipan ng mga tao kasi pag sinabi mga gano'n, pangkalahatan yun. No? Pero hindi, pag-produce tayo ng mga bigas dahil pumunta lang kayo dito sa Pagsangan at saka Santa Cruz, tingnan nyo yung mga papalayan dito, napakalawak. Kung Santa Cruz at dito lang sa area ng Laguna ang kakain nito, sobrang-sobra guys. Okay, sobrang-sobra yung maproproduce na bigas down to makukonsume, no? Konsumo namin. So, ganun. Pero, outcome na shortage pa rin tayo. Okay? So, because nga, tinatago ang mga bigas. Mga sibuyas, mga bawang, tinatago. So, that's the reason why na nadadaya, na-scam din ang mga natin, bibilin sa kanila na mura. Tatago, hindi na lalabas, 400, 500 per kilo. So, kinukuha lang nila yun ng 14 to 15 per kilo. Okay? So, gaano ka layo yung deficit, no? So, yun guys, medyo masalimuot minsan pero dapat nating tanggapin na may mga tao talagang ganon na gustong maniyupi, gustong makalamang. Ika nga, yun ang mga manlalamang. Ngunit ito pakatandaan nyo guys. Ang may mga kumikilos din yan, ang mga hindi yun basta na lang nakakamada yun eh. Automatic kamada. Siyang salita ng mga hindi. Mahihirap din na tao ang mga tauhan yun sila. Inuutos din yun. Kamadahin niyo yan. Okay? Tapos ipapasok na doon sa mga warehouse. Pagdating sa warehouse, nagka-bar down, no? Ang mangyayari nun, tao pa rin ang kikilos noon para ikamada ng mayos. Yung mga tao na yun ang mga possible natin na pwedeng maging isang witness. Okay? Pagtuturo nila. Dahil sila yung mga nautusang magkamada ng mga bigas na yan. Hindi naman yung kusang nakakamada. Kakamadahin yun ng mga taong swelduhan at mga mahihirap din. Ngayon, dahil akala nyo ay hindi kayo maapektuhan, okay? Mali kayo. Okay? That's the reason why na may mga magnanakaw na mga negosyante sa atin kasi itinatago din ng mga tauhan. Hirap na nga mga tauhan, okay? Kakaunti ang sweldo. Ang trabaho nila ay sumunod dun sa mga amo. Matatakot sila mawalan trabaho. Nawalan nga kayo ng trabaho pero ang bigas naman natin ay bumaba. Ngayong problema ng gobyerno, paano kayo bibigyan ng trabaho? Ba? Ganon lang kadali guys. Yung mga utak kasi dapat ninyong budburan ng yan, pulbura tapos pasabugin. Simple lang. Yung mga mayayaman hindi makakakilos yan kung walang mga backhoe driver, walang mga trailer driver, walang mga heavy equipment driver, kung walang mga nagkakamada mga tao. Yung mga tao na yan, mga mahihirap yun. Tayo rin ang natitiyupi, nakakawawa. Dahil, tago yung mga bigas. Okay? So, pwede nyo i-report yun agad. Kasi may mga cellphone na tayo ngayon. Okay? Hindi sila magpag-hoarding ng bigas. Tapos ang krimen. Simple eh. Ako, utosan ako. Kaya susildoan ako. Ako ang tawag nun, boy, no? Sige.
Pero i-report ko yun. Okay? May award pa ako sa gobyerno. Tablahin man ako nung may-ari, okay lang. Bakit? Nagawa ko yung part ko. Natanggalan ko ng hasang yung isang mayaman na nagluluko sa buhay. At maraming Pilipino ang nagugutom. Okay? Kasi wala nang pambili. Imagine 60 per kilo yung bigas. Wala nang pambili noon. Okay? Kaya guys, ganun lang kasimple. Okay? Kayo yung isa sa mga eyewitness na ng ating gobyerno. So, kumilos din kayo guys bilang sibilyan. Okay? Yun ang participation ninyo. Dahil kayo yung nandyan eh. Kung hindi nyo kakamadahin yun, hindi kayo nagpapautos, no? Hindi kayo nangangamuhan. Hindi naman yun. Ano yun, yung mga mayaman yung magpapasan? No way. Baka hindi, balik na lang natin yan si gobyerno. Putragis na yan. Isa tayo, para tayong kinakawawa na tayo yung mayaman na nga tayo pa magpapasan ng mga sako-sako na yun. O, tingnan mo, di ba? Ang uutusan nyo, yung mga mahihirap din, na biktima din ng gutom. Ang akala nyo, binigyan kayo ng sweldo, tama na yun. Dahil pero hindi nyo nakita yung mali na pinaggagawa ng mga siraulong mga mayayaman na yan, yung mga milyonarya na yan, mga negosyante. Okay? Ganun kasimple. Magtataka ka kung bakit kakaunti. Bakit nabibitin tayo sa bigas? Na naging sanhi ng pag-alsa ng presyo. Okay, pagtaas. Bigas yung guys. Tayo ang nagtuturo kung paano magtanim ng palay sa buong mundo. Sa buong Asia. Aral yung sila sa Pilipinas. Tinuruan natin yung sila. Paano mag-produce ng palay ng bigas. Tapos, tayo ang mawawalan. Kalukuhan yung guys. Sila mga tinuruan natin, sila ang sagana ng bigas. Almost 10 pesos, 15 pesos lang ang presyo ng bigas nila kumpara sa atin. Okay? Hindi maganda guys. So yun, dito siguro magtatapos muna yung ating unang portion ng ating balitaktakan. No? Mga issue, mga ano ng ating lipunan ay napakarami. Ngunit, di naman pwede tayong sumuko no? Upang tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi po. Kailangan tayong lumaban. Kailangan nating doon. Yung labanan na sinasabi. Okay? Hindi labanan ng pag-alkontra na natin sa gobyerno na wala naman ding mithiin o magandang yung lumalaban sa gobyerno. Okay? Sa mga bagay na yan, yun ang labanan. Labanan doon sa mga kontrabando, yung sa mga naniniyupi ng mga negosyante. Yun ang ating mga kalaban. Okay? Pag nahuli natin yun sila, pwede natin silang ibitin patiwarik at pausukan at tiyak, hindi na yan uulit. Okay? Kunin sa kanila ang mga ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap na mga katauhan. Ganon kasimple ang batas. Kung batas natin ang masusunod. Ngunit, siyempre, may batas tayo sa ating gobyerno na dapat nating sundin at igalang. Irespeto ang ating batas sa gobyerno. So, yun guys. Okay, sana at least natapyasan natin yung issue ng ating bakit nagtaasan mga bigas. Okay? So, doon sa mga nagtataka, at least natapyasan natin kung kayo nakapanood dito sa ating channel na to, natapyasan natin yung mga katanungan, no?
kung bakit nangyayaring ganon. Sa likod ng punong-puno ang ating kalupaan na pwedeng pagtaniman ng kapalayan upang sumubra ang produkto ng ating palay para sa ating kapwa mga Pilipino, ay bagkus wala na tayong bigas na kumakalat, bagkus ay may bigas ay pero napakamahal naman. Okay? So doon matibay na na may mga nanduloko na yun dapat ay managot at papagbayarin natin. Yun. So apyaw pa lang yan, guys. Okay? Marami pa tayong mga issue na dapat nating katulad ng sa sport, para at least masaya naman, no? Sa sport may ginaganap kasi yung FIBA basketball league ngayon dito sa atin, no? Tayong host. Pero sa totoo lang, tayong host, wala pa tayong ipinanalo, puro talo tayo. Sa aming observation, guys, malalakas yung player natin. Mga bata at medyo malalakas talaga. Nakita ko, siguro, wala sa kanila, mga sa player ang pagkukulang. Nasa mga coaches, hindi tinuturuan ng makabagong pamamaraan. Ha? Yung ating PBA kasi style of league. Wala na yan, pinag-iiwanan na yan, pambarangay-barangay na lang laro yan, no? No? Kaya babaguhin natin yan. Baguhin natin yung sistema ng laro natin. Maging tayo mga athletic, tapos may mga shooter. Okay? May ikot ang bola, 5 tao talaga ang naglalaro. Hindi yung ilan lang. Meron na tayong Clarkson, pero hindi naman yun. Hindi naman siya magaling sa pupuntos. Bibigyan ka ng puntos pag maganda yung ball movement, no? Pupuntosan ka kasi mamumuntos yan eh. Okay? Nasa Utah Jazz yan si Clark. Pero dito sa larangan ng FIBA, hindi uubra, no? Kung wala siyang ka-teamwork na kasi pag hawak niyang bola, automatic haharapin na agad yan, no? Idudubol na agad yan. Paano na yung siya di bakante na? Doon dapat tinitingnan ng yung mga ganung bagay na pag nagdalawang bantay sa akin, automatic open na yung isang slot, no? So that's why magaling dapat siya magpasa, magaling siya sa opinsa, dipinsa. Okay? Wala talagang pag nagwardya na siya, wala na. Okay? Kawawa na si Clarkson, parang nangyayari, pagod na pagod siya, pero hindi niya kayang ipapanalo yung mga gilas. Pero may Clarkson ka, meron kang malakas na rebounder, mayroon kang dalawang shooter bukod sa kanya, walang team na makakaano sa inyo. Okay? Kasi lagyan pa naman natin ng mga 7-footer pa, no? Hindi pa rin nag-ubra yan kasi mababagal ang kilos natin. While yung laro ngayon napakabilis na. Okay? Hindi na pwedeng pa tanga-tanga. So, wala nga nagda-drive in kasi nga fast break wala. Kasi nga mas mabibilis yung kalaban kaysa atin mga Pinoy na dapat mabibilis tayo dahil kumakain tayo ng kamote. Okay? Dami nating nakakain mga duma, ika nga. So, kahit sa anggulo, okay? Tingnan, hindi talaga mananalo. Hindi mananalo. Lalo na yung susunod nilang game, China.
Di ubra ang Pilipinas doon. Natalo, tinalo nga nila yung Angola eh. Okay? Na tayo, tinambakan tayo ng Angola. Coaching staff, okay? Dapat ang mawak niyan ay, in fairness to Chat Reis, no? Talagang pang, yung style niya, pang PBE, hindi po pang international. Okay? Walang play. May 7-footer siya, may mga shooter siya dapat. Okay? Mali nga siya eh. Ay nanon niya kinapugoy-pugoy na Ribina na yan. Hindi niya tinanggal si Park. Okay? Athletic yun. Ay, saka yung isa. Si Dwight. Right ba yun? Malulupit na mga 3 points noon.